Hindi po kumpleto ang pagbabalik-tanaw natin sa naging kasaysayan ng ating network kung hindi natin babalikan ang ilan sa mga palabas at programa na umere at pinangunahan ng PTV na talaga namang sumikat at tumatak sa puso ng mga Pilipino. Kung ano mga yan, panoorin po natin ito. Nakagisna na ng kasalukuyang henerasyon ang pagpapalabas ng PTV ng mga sports events, gaya ng basketball at boxing, at kilala rin ng network sa pag-telecast ng loto. Noon pa man ay ginagawa na ito ng network sa pamamagitan ng programang Blow by Blow na umere noong 1994. Tampok dito ang mga boksingero na nagsisimula pa lang sa kanilang karera. Sa katunayan, isa ang PTV sa naging saksi sa karera ni pambansang kamao Manny Pacquiao. With a short punch, and there's Pacquiao. Ooh. Yes, coming back with his own combination. Yes, that was a nice barrage. Pero alam nyo ba na isa rin sa ipinagmamalaki ng PTV ang pagiging pioneer nito sa mga programang pang-edukasyon, pang-kultura at pambata? Noong 1980, inilunsad sa PTV ang Telearalan ng Kakayahan, isang programa na nagtuturo ng iba't ibang kasanayan tulad ng pagluluto, kasanayan sa bahay at negosyo. Kasama po natin ngayong hapon si Ms. Nancy Cameros Gonzalez. Sinundan ito ng Ang Ating Alamin, isang programang pang-agrikultura at pangkabuhayan. Pinakamatatag at pinagkakatiwalaang programang pang-agrikultura sa telebisyon. Ating Alamin. Nang sumapit ang 1984, muling sumikat ang mga Muffets na sina Kiko Matching at Pong Pagong mula sa programang Batibot nang umere ito sa PTV. Ito ay nagtatampok ng mga aralin para sa mga batang Pilipino. Kapalit ito ng Sesame na Filipino version ng Sesame Street. Pong. Tara na. Laro na tayo. Mamaya na lang, Kiko. Kumakanta pa ako eh. Sa paglaon taong 1990, katuwang ng Department of Education at Commission on Higher Education, naging sentro ng educational programming ng PTV ang Constel. Isang programa na naglalayong mapabuti ang kasanayan ng mga guro sa elementarya at sekundarya sa mga asignaturang agham at Ingles. Binubuo ito ng mga serye tulad ng Constel English, Science Made Easy, Chemistry in Action, at Physics in Everyday Life. Bukod sa educational programs, abay na mayagpag din ang ilang drama programs ng PTV. Noong 1987, sumikat ang lingguhang drama anthology TV series na Balintataw, isa sa pinakasikat na palabas noon at naging training grounds ng ilang kilalang writers at artista sa kasalukuyan. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng PTV sa palabas noong 1989 sa pamamagitan ng Estudyante Blues na umiikot sa 8 estudyante sa high school na nag-navigate sa pag-ibig at mga hamon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ano? Kayong dalawa, okupahan nyo na naman itong isang mesa dito, hindi naman kakain. Hindi kakain kami. Car, chikot, wheels. Talaga, Mike? May kotse kang dala? Ito, Kotse. Taong 1991 naman, nang mas palawakin pa ng PTV ang mga programa nito sa larangan ng musika at kultura sa pamagitan ng mga musical shows na Paco Park Presents at Concert at the Park. Sumunod dito noong 1995 ang For Art's Sake na nagbigay diin din sa pagtatampok ng sining at kultura ng bansa. Pero dahil nga ang Channel 4 ay isang government network, nanatili ang PTV sa mandato nito na maglingkod para sa bayan sa pamamagitan ng iba't ibang public affairs at public service programs. Taong 1975, pumasok sa People's Television ang Damayan, isang programang pampubliko na kinikilalang pinakamatagal na public service program sa pangunguna ni Rosa Rosal. Nagpatuloy itong ipalabas sa Channel 4 hanggang 2010 at nagkaroon ng revival bilang Damayan ngayon na umere naman mula 2017 hanggang 2020. Noong 1988 naman ay umere ang programang Coast to Coast na nagbigay din naman sa international at bilateral relations ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang PTV ay nagtagumpay sa pagbibigay ng makabuluhang impormasyon at edukasyon sa buong bansa sa loob ng 50 taon.
at patuloy na naglilingkod para maghatid pa ng mga makabuluhang programa para sa Pilipino at para sa bayan. O, diba, ang daming makabuluhang programa ng PTV over the years. Inabot ko pa ito. 1980, no? Okay. Siyempre, batang batibot ako. Wow. Oo. Dito pala yung nagsimula. Ayoko man aminin, pero pareho tayo. Kami ni Chi, ito po, para sa kaalaman ng lahat, na-meet namin si Kuya Boji ng bata sa doon sa coffee shop na after ng RSP, di ba? Na starstruck po kami, nagpa-picture kami kay Kuya Kasi Boji. parang kailan pinapanood mo yun, no? Oo diba? nga eh. Kumakain kami ng taho Hindi nung siya bata. nakakatuwa yung mga programs, educational talaga. Totoo. Maraming matututunan. Physics, chemistry. Ako naman nakarelate ako Science. dun sa Damayan. Okay. Kasi nung nagkaroon ng, nung binalik yun ng Damayan ngayon, naging parte ako nung Damayan. Ako din. Naalala ko yun. Si Chi rin, di ba? Oo, for a while, oo. Pero ako nung pinapanood ko kanina yung VTR, para akong naiiyak. Kasi parang bumabalik sa akin nung nagsimula ako dito sa PTV, lahat ng pinagdaanan ko. And of course, I'm very grateful and thankful for PTV for all the opportunities na naibigay sa akin. Na dala-dala ko hanggang ngayon. And whoever am I today, it's because of PTV also. Oo. And siguro rin makikita natin yung mga equipment nung a few years ago to, I'm sure nung 1975 nung buhay ka na, Audrey, joke lang. Ibang-iba sa ngayon na makikita natin dito, di ba? Actually, as an instructor, professor, binabalik tanaw namin yung ilan sa mga programs ng PTV din. Siguro we have this subject analysis of audiences on how different yung audience before versus now. So makikita mo yung content before versus now. And iba yung content dati eh. Talagang you would see that people would really engage themselves on educational programs like this. Like right now, kailangan siya lagyan ng entertainment side. Kasi tayo mga Pilipino on research ay attention span wise medyo onti, no? Lalo na ngayon, ano? On a personal note naman, ang pinaka naaalala ko na program ng PTV na hindi naman dyan hindi na isama, no? Ang Pangarap Kong Jackpot. Bago ako kumain ng dinner niyan, if I'm not mistaken, Napanood mo ang ba yung Pangarap Kong episode namin ni Jackpot. Rojun doon? Nag-artista Yes. pa rin. Ito Nag-artista din pa rin. talaga. Hindi, artista pa ako. Hindi Dati. pa ako nakapasok sa PTV noon. Na-guest kami ni Ang Pangarap Kong Rojun. Jackpot. Ang Pangarap In Kong fairness, Jackpot. no? Maganda yun, marami rin lessons doon. Yes, di ba? Matututunan. Talagang pasok sa puso ng masang Pilipino. Well, tama nga si Profi, no, na talagang nung araw, more on makakatulong sa Pilipino yung mga programa. Yun. Na ito yung naalala ko nung bata ko. Ang lolo ko, pinapanood yung Ating Alamin ni Yan. kay Jerry Oo. Geronimo. Kung saan every week may fini-feature silang tulong sa ating mga kababayan kung paano ba mapag-aaralan na magkaroon ka ng negosyo sa pamamagitan ng agrikultura na pangkabuhayan rin, makakatulong. Ayun, oo. No, sana maibalik yung mga ganitong Which is klase ng actually the programa. mandate of PTV, di ba? Providing the information, education, communication materials para sa ating mga ka-RSP mula sa iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan ng iba't ibang government agencies. Pero higit sa lahat po sa mga nanonood ngayon, pwede po kayo mag-comment sa aming live stream at mamaya babanggitin natin ang ilan sa inyong mga hashtag kwentong PTV. Pagdating naman sa sports, halos lahat ng mga lumipas na Olympics, Games din. mga SEA Games, Dito yan. apat na dekada, dito po ang special coverage yan sa PTV. Nakaka-proud na tayo ay Yes. bahagi nitong journey na ito ng PTV for the past 50 years.